Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ano ang reaksyon ng mga taong nakapaligid sa iyo kung ikaw ay nagdesisyong magbago at nakitaan ka ng magandang pagbabago? Maalala ko, nung ako'y kinausap ng aking doktor, sabi niya, mataas na ang iyong blood pressure, ang iyong cholesterol. So, tandaan mo ito. No oily, no fatty, no sweety, no salty, no spicy. Sabi ko, yun pa naman yung mga gustong-gusto ko sa buhay. Tapos biglang tatanggalin. Sabi niya, kailangan gawin mo ito kung gusto mong humaba ang iyong buhay. Totoo naman, ganun din ang salita ng Diyos. Pag gusto nating tumibay, lumalim ang ating pananampalataya, meron dapat tayong gagawin. Sabi nga sa ating katekismo, true repentance means changing direction. Changing direction. Meron tayong susundang ibang uri ng buhay na tungo sa pagbabago. Kung gusto na natin ng tunay na pagbabalik loob, pagbabago. Kaya nga, pag tayo'y nagbabago, pag yung salita ng Diyos ay ating tinatanggap na, hindi na natin pinipili ang salita ng Diyos. Kung minsan kasi pinipili natin, ito, gusto ko itong sinasabi dito. Ito ayaw ko kasi nasasaktan ako. Pag wala ka ng pinipili, bukas loob sa iyo ang salita ng Diyos, ibig sabihin, malaya nang nakakagalaw ang Diyos sa buhay mo, ay merong magandang nababago sa buhay natin. Tayo nagkakaroon ng kababaan loob at natatanggap natin ang Diyos mismo sa buhay natin. Sa Ebanghelyo ngayon makikita natin na si Jesus nung umuwi siya sa kanyang bayan ay hindi siya matanggap ramihan. Bakit? Dahil kilala siya na anak ng karpintero. At kung sasabihin niya na siya ang Mesiyas, ay talagang siya ay iiwanan at hindi tatanggapin. Kaya nga, pag tayo ay nagbabago, marami ang magtataka. Sasabihin nila, bakit ano nangyari dyan? Nanuno ba yan? Meron bang siyang nakain? Saan ba galing yan? At kung minsan, ang ibang tayo ay iiwasan na. Lalo na pagpatungkol sa Diyos. Ayaw na yung makisama sa'yo, iiwanan ka na, hindi ka napapansinin. Ang Diyos mismo ay naranasan niya yan. Kung naranasan din natin yung pagkutya ng ibang tao na hindi makapaniwala sa nangyari sa buhay natin na pagbabago tungo sa maganda, ay nakikiisa tayo sa Diyos. Ito yung aking natutunan sa salita ng Diyos. Na dapat ang salita ng Diyos ay merong nagagawang maganda sa buhay natin. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabago. Kaya itong hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na ugaliin nating makinig sa salita ng Diyos, tanggapin ito, at maging parte ng buhay natin at payagang magkaroon, gumawa sa buhay natin tungo sa magandang buhay na kung saan ang Diyos mismo ang nasa gitna nito. Kahit kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media, gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.